Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ika-4 na kabanata ng Can't Stop Loving You. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ngayon ay ang araw na usapan nila ni Miko. Hinawi ni Jenny ang kortina ng sinasakyan niyang service at nasilip niyang pumapasok na sila sa pinaka-city ng Singapore. Pipito lamang silang sakay ng service. Si Bella, siya, ang 3 foreigner nurses na kasamahan nila, ang pharmacist, at ang driver nilang si Rafi. Hindi nila kasama si Hana ng hapong yon ng Biyernes. Tulad ni Layla ay may duty rin si Hana at maya-maya pang 10:00 ng gabi ang labas ng mga to. Si Lechona naman ay nakapamili na raw noong nakaraang Martes kaya tinamad nang magsilabas. Baka kanina pa siya naghihintay. Bulong ni Elma sa kanya. Alam kasi nito dahil sa apartment pa lang ay nabanggit na niya rito na ititreat sila ni Miko. Nang makahinto ang sasakyan, ay magkasunod silang bumaba ng sasakyan. At ang iba naman ay magkakasamang bumaba na. Pupunta raw itong mga ito sa bangko. Okay, see you later. Kumakaway na sabi ni Jenny. 9 o'clock sharp. Sigaw naman ng driver nilang si Rafi. Nangangahulugang yun ang oras ng kanilang sasakyan pabalik ng apartment. Okay, 9 is fine. Tugon naman ni Elma. Halatang nagmamadali at parang ito ang may naghihintay na date. Kulang na lang ay hilahin siya sa paglalakad. Ano ka ba? Parang di ka maihi. Bakit ka ba kinikilig? Punan niya kay Elma. Kinurot kasi siya nito sa braso nang matanaw ang naghihintay na si Miko. Sa casual na kasuotan, sapatos na de goma, faded na pantalong maong at polo shirt na kulay gray. Tingin ni Jenny ay lalong naging makisig at gwapong-gwapo si Miko ng hapong yun. Naka-sunglass ito. Nakapamulsa at nakatayo sa labas ng isang store malapit sa restaurant. Mukhang kanina pa naghihintay sa kanila. Katabi ni Miko ang isang lalaki na kinalabit nito nang matanaw sila. Agad na umaliwalas ang mukha ni Miko. Ngumiti at pasimple itong sumenyas sa kanya na sumunod na lamang ito at ang kasama sa loob ng restaurant. Patay mali siya naman at parang wala silang nakita. Nagtuloy-tuloy sila ni Elma sa loob nito. Sadyang nilampasan at iniwasan nila sila Miko dahil natatakot siyang baka may mga otoridad na makapuna sa kanila. Ang totoo'y kinakabahan talaga siya ng gusto. Natatakot siyang baka may mga matang makakita sa kanila. Kapag nagkataon, tigok silang dalawa ni Elma. Halos ginaya na ng Singapore ang pamamalakad ng Saudi Arabia. Ibang-iba na kaysa dati. Higit sa mga pulis, di hamak na mas malaki ang takot niya sa mga motawa dahil ang mga ito, bilang religious authority, ay mas higit na makapangyarihan kaysa sa mga pulis. Ang mga ito ang nagdedesisyon kung hindi o dapat bang pugutan ng ulo ang isang nasasakdal. Ang ganoong pagpupugot ng ulo ay sa pinakaplaza ng syudad ginagawa, sadyang ipinapakita sa mga mamamayan upang wag raw parisan. Pugot ulo ang capital punishment sa bansang Saudi Arabia na ngayon ay naging rules na rin sa Singapore. Nakahinga si Jenny ng maluwag nang makaakyat sila Elma sa 2nd floor at makapasok sila sa family section ng restaurant. Doon ay tiyak niyang ligtas na sila dahil ang mga ganong secluded area ay hindi na maaaring pasukin ng mga otoridad maliban na nga lamang kung talagang kinakailangan. Kahit mangilan-ngilan lang ang kumakain, pinili pa rin nila ni Elma ang pinakadulo at pinakatagong mesa. Doon sila naupo. Hindi naman nagtagal at dumating na sina Miko at ang kasama nito.
Ipinakilala ni Miko ang kasama. Si Aaron, na di umano'y office mate nito sa pinapasukang kumpanya. Naupo silang apat. Napuna agad ni Aaron. Parang designed for two lang ang kanilang mesa. Sa tabang niyang yon, tiyak hindi sila magkakasya. Mas pinili ni Aaron na yayain na lamang si Elma sa kabilang dulo, kung saan may bakanti pang mesa. Natatawa namang nagpaunlak ang dalaga. Ang totoo'y gusto rin naman talaga ni Elmang magkasarilinan sila ni Jenny at Miko. Gusto niyang magkaroon ng privacy ang pag-uusap ng dalawa. Paella ang pinaka-main course ni Aaron. Sila Miko naman ay fried chicken, plain rice, sinigang na hipon, lumpia, at chicken barbecue naman ang in-order. Sinamahan nila yon ng champagne. Ang champagne ay hindi isang uri ng alak sapagkat sa bansang ito, ang anumang uri ng inuming nakakalasing ay mahigit na ipinagbabawal. Ang in-order nila ay isang uri lamang ng refreshment na ang lasa ay maihahalin tulad na lasa sa isang lemonade. Medyo matapang nga lamang ito ng bahagya at medyo brownish ang kulay na parabang katas ng red apple juice. Very attentive at masyadong caring si Miko, napansin ni Jenny. Ipinaglagay pa siya nito ng pagkain sa plato at nasisiyahan siya sa ginagawang yun ng binata para sa kanya. Sa buong buhay niya ay ngayon niya lamang nararanasan na may isang lalaking nagke-care sa kanya ng ganito. Pinagmamasdan niya si Miko. Guwapo talaga ito sa suot na polo shirt. At dahil naka-expose ang mga kamay nito, hindi naikublin ni Miko ang isang mahabang piklat sa braso. Piklat na hindi naman masagwang tingnan sapagkat kulay puti yon at para lamang iginuhit ang pagkakapilat. Parang marka ng hiwa ng isang matalas na patalim. Ito ba? Nahalata pala ni Mikong tinitingnan ni Jenny ang piklat. Malungkot ang istorya nito, baka maiyak ka. Ang sabi, tapos sumeryoso. Obviously, ibig ni Miko itago at ipagdamot sa kanya ang kung anumang bagay mayroong tinatago ang piklat na yun sa braso. Masyado bang tragic? Nakatawa pero may himig paghahamon ang tanong niya. Ibig niyang magkwento si Miko. Na totally tragic pero parang ganun na rin. Muntik na kasi ako mapahamak noon. Nangyari to dahil sa pagtatanggol ko sa kanya. Sinong kanya? Naguguluhang tanong niya. Napakunot ang noo niya. You mean yung babaeng inilayo ka mo sa'yo ng tadhana? Tumango lang si Miko. Bumahid sa mukha nito ang lungkot. So, napatrouble ka? Dahil sa pagtatanggol mo sa kanya? Ganun naman talaga dapat, diba? Sabi ni Miko. Kapag mahal na mahal mo ang isang tao, dapat kahit buhay mo isugal mo para sa kanya. Dugtong pa nito. Mahal na mahal mo nga siya kung ganun. Kinakausap ni Jenny si Miko sa kanyang isip. Napakaswerte naman ng babaeng yun. Sa loob-loob niya. Pareho silang nawalan ng kibo. Namayani ang katahimikan. Tuloy, nakaramdam na naman siya ng pagka-guilty. Sa isang sulok ng kanyang puso ay naaawa talaga siya kay Miko. Naaawa siya kay Miko at naiinis siya doon sa babae. Naiinis siya dahil bakit nito iniwan si Miko. I'm sorry, Miko. I'm really sorry. No, it's alright. Mahal mo pa ba siya hanggang ngayon? Bigla at wala sa sariling na itanong niya. Pero tanong na sa sarili niya ay siya rin ang sumagot. Alam niyang mahal pa rin ni Miko ang babaeng yun hanggang ngayon. Kung hindi ba naman, bakit masyado si Miko affected kapag napag-uusapan nila ito? Let's forget about the past. Kasual na sabi ni Miko. Kung palagi nating iuugnay ang malungkot na nakaraan sa kasalukuyan, patuloy at patuloy lamang tayo masasaktan, di ba? Aray. Tuksong tinamaan si Jenny sa sinabing yun ni Miko. Tinamaan siya
at sapul na sapul siya. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin niya matakas-takasan ang mapait niyang kahapon. Hindi niya magawang kalimutan ang kanyang nakalipas. May mga gabing kahit sa pagtulog niya ay dinadalaw siya ng mga alaalang yun ng kanyang nakaraan. Siguro dahil hanggang ngayon ay pinaiiral pa rin niya ang galit sa kanyang dibdib. Hindi pa rin niya maitapon ang matindi niyang galit sa taong humalay sa kanyang tandang-tanda niya ang nakaraan. Madilim. Hindi siya makasigaw dahil tinakpan ng malapad at matitigas na kamay na yon ang kanyang bibig. Nanginginig na dahil sa sobrang takot ang kanyang buong katawan. Wala siyang magawa kundi ang maging sunod-sunuran dahil nakatutok sa kanyang tagiliran ng isang patalim. Mabilis ang kanilang mga hakbang. Marahas ang ginawa sa kanyang pagtulak. Kasing bilis ng naghahabulang kalabog sa kanyang dibdib. Hanggang sa mapatapat sila sa bangkante at abandonadong bahay na yun malapit sa St. Joseph Academy. Pwersahang itinulak siya ng lalaki papasok sa pinakaloob ng abandonadong bahay at doon sa madilim na loob ng lumang bahay na yun ay pinilit niyang manlaban. Buong lakas siyang nagsisigaw at nagpipiglas, subalit isang matinding suntok sa sikmura ang kanyang natamo. Nakaramdam siya ng panghihina hanggang dahan-dahan siyang napahandusay sa lupa. Sinamantala yun ng lalaki at lalo itong nag-ulol sa pagnanasa sa kanya. Nagmamadali itong umibabaw at niyakap siya ng mahigpit. Pero habang sinisibasib siya nito ng masiil na halik at pwersahang tinatanggalan ng damit panloob, ay isang matigas na bagay ang humampas sa ulo nito. Biglang nagulantang rapist. Tumayo ito at buong galit na hinarap ang aninong may hawak na pumalo sa likuran. Aninag na aninag ni Jenny sa gagahiblang sinag ng buwan. Bagamat malabo sa kanyang paningin, ay alam niyang naglalaban at nagtatagisan ng lakas ang dalawa. Umigkas ang balisong na hawak ng rapist at natilamsikan si Jenny ng patak ng dugo. Gayong batbat ng matinding takot at pagtataka ay sinamantala niya ang pagkakataon. Mabilis siyang tumayo at nagtatakbo palabas ng abandonadong bahay. At sa labas, sa kahabaan ng kalsada ay tamang-tama namang may dumating na isang kotse. Hinintuan siya nito. Something wrong? Ang tanong noong sakay ng kotse ay siya ring tanong sa kanya ngayon ng kaharap niyang si Miko. Napansin pala ni Miko na natigilan siya at nawalan siya ng kibo. Nahalata nitong pinadpad siya ng kanyang alaala sa kung saan. Wala. May naalala lang ako. Sagot niya. Kung masama, wag mo nang balik-balikan pa. Maghihirap lang ang kalooban mo. Forget the former things. Do not lean on the past. Nakangiti si Miko. Nginitian din niya ito at nagpatuloy sila sa pagkain. Uminom muna si Jenny ng champagne bago niya nagawang basagin ang katahimikan. Nung 4th year ka nga pala sa St. Joseph, may nakaklase ka bang Kenneth? Nag-isip muna si Miko. Tumingin pa ito sa kisame, matagal at saka umiling. Halos kabisado ko lahat ang mga nakaklase ko ng 4th year ako. Pero ni isa sa kanila ay walang pangalang Kenneth. Parang gustong manlambot ni Jenny. Baliwala rin pala ang pananabik niya sa mga bagay na inaasahan niyang ikikwento ni Miko sa kanya tungkol kay Kenneth. Paano itong magkwekwento ngayon? Wala naman pala itong kilalang Kenneth. Kenneth Lee wala? Pangungulit niya. Kinumpleto na niya pati ang apelyido ng dati niyang boyfriend. Baka kasi hindi lang ito gaanong ma-recall ni Miko dahil sa dami ng nakaklase nitong mga lalaki. Pero umiling lang ulit si Miko. Wala talaga. Paniniguro nito. Hopeless na talaga si Jenny at siguro sadyang wala ng possibility na magkikita pa silang muli ni Kenneth. Parang bigla siyang nawala ng appetite. Nanahimik na lamang siya. Nagpatuloy sila sa pagkain
At na-realize niya kung gaano ay pinaninindigan pala talaga ni Kenneth ang sinabi nito sa kanya. Kinabukasan, matapos ang kanilang JS prom, na mas mabuti pa raw na sundin na lang nito ang kagustuhan ng mga magulang na lumipat sa Davao. Very disappointed kasi si Kenneth sa kanya noong pag-uusap nilang yun. Hiyang-hiya ito sa mga magulang dahil sa kumakalat na balitang nawala siya noong gabi sa JS prom pagkatapos ng party. Nawala si Jenny. Yun ang kumalat na balita dahil hindi siya umuwi sa kanila ng gabing yun. Ang kanyang inay at tito ay inumaga ng paghahanap sa kanya pero hindi siya nakita. Hiyang-hiya si Kenneth sa mga magulang nito dahil lumalabas na parang hindi siya matinong babae. At dahil sa pagkawala niya ng hanggang umaga ay lalong naging sukdulan ang pagkadisgusto sa kanya ni Lee, ng mga Lee. Nang pag-uusap nilang yun ni Kenneth ay sinikap naman niyang ipaliwanag dito ang buong pangyayari kung bakit siya nawala. Ipiniliwanag niya kung bakit hindi siya nakauwi sa kanila. Sinabi rin niyang muntik na siyang marip sa may lumang abandonadong bahay. Sinisi pa siya ni Kenneth na bakit hindi man lang siya nito inihatid at mas inuna pa niya ang barkada kaysa sa kanya. Pero kahit ano pang ginawa niyang pagpapaliwanag ay hindi siya pinakinggan ni Kenneth. Natapos ang pag-uusap nilang yun na wala silang naging malinaw na arrangement kung saan nahahantong ang kanilang relasyon. Ngayon niya lang napagtugma-tugma na itinuloy pala ni Kenneth ang pagpunta nito sa Davao dahil kung hindi, dapat ay kaklase nito si Miko noong 4th year. Kaso hindi nga ito kaklase ni Miko. Wala akong kilalang Kenneth Lee. Pero Trisha Lee meron. Casual na sabi ni Miko. Maingat nito ang hinihiwa ng kutsilyo ang isang hiwa ng chicken barbecue. Lumarawan agad sa isipan ni Jenny ang magandang si Trisha. Nakababata itong kapatid ni Kenneth na kontrang-kontra din noon sa relasyon niya at ng kuya nito. Paano mo siya nakilala? Biglang napangiti si Miko. Matagal bago ito nakasagot. Ang ngiti nito ay mayroong kakambal na kapilyuhan at halatang may kinalaman yon kay Trisha. Napangiti rin si Jenny. Nasakyan niya ang intuition ng binata. Of course, alam niya na may pagka-flirt talaga ang kapatid ni Kenneth na si Trisha. Basta gwapo ay kinakaibigan agad nito. At sa figure ni Miko, hindi nga malayong pati ito ay nilandi-landi rin ni Trisha. Madalas siyang tinutokso sa akin ng barkada niya, sabi ni Miko. So, tama nga ang iniisip ko, sabi ni Jenny sa sarili. Naging girlfriend mo ba siya? Si Miko ay hiyang-hiya. Hindi ito makasagot at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Tumango lamang ito. Tumango-tango din siya kunwari. Pero natutuwa siya kay Miko dahil unti-unti na niyang natutuklasan ang pagkatao nito. Funny, pareho pala silang na-in-love sa mga Lee. Nagtagal kayo? Alam kasi niya na madaling magsawa si Trisha sa mga lalaki. Palibhasa nga, what she wants, she gets. Mayaman nga kasi. Isa lang ang hindi noon nakuha ni Trisha. Si Julius. Dahil palagi nilang sinusulsulan si Julius na huwag pansinin si Trisha. 5 months, 6 months, parang ganun. At nagkibit balikat si Miko. Naisip niya hindi naman pala sasandali. Taliwas sa sinabi sa kanya ni Miko sa telepono na sasaglit nitong nakakasama ang mga babaeng dating minahal. Paano nga pala siya inilayo sa'yo ng tadhana? Papaano kanya iniwan? Tanong niya. Gusto niyang isipin tulad ni Kenneth ay inilayo rin si Trisha ng mga magulang nito kay Miko. Hindi niya ako iniwan. Ako pa nga ang nakipag-call off sa kanya. What? Baliktad yata. Nahihiwagaan tuloy siya. Oo, ako ang nakipagkalas sa kanya. Gulong-gulo si Jenny. Sabi ni Miko noon sa kanya
ay ito ang iniwan. Bakit ngayon ay sinasabi nitong siya ang nakipagkalas kay Trisha? Bakit? Hindi ko kasi masikmura sa sarili ko ang manloko ng babae. I suppose, hindi mo naman siya niloko, hindi ba? Hindi nga, pero ginamit ko siya. Paanong ginamit? Inakala ko kasing siya yung magiging sagot para makalimutan kasi. Napahinto si Miko. Naumid ito at hindi na nagsalita. Lumalarawan na naman sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Casual lang siya. Nauunawaan niyang bago pala dumating si Trisha sa buhay ni Miko, ay mayroon na itong naunang minahal. Maaaring dati nitong girlfriend sa Bataan. May minahal na si Miko, pero kung sino man yun ay hindi na niya aalamin pa dahil baka lalo lamang itong masaktan. Baka kung ano pa ang isipin nito sa kanya na bakit masyado siyang interested sa personal nitong buhay. Ayaw niyang ma-misinterpret siya ni Miko. Sa kanyang sarili ay nagpapasal talaga si Jenny sa love life ni Miko. Pero sumang-ayon siya sa ginawa nitong pakikipagkalas kay Trisha. Mas mabuti talagang maging honest si Miko hanggang maaga pa. At humahanga siya sa katapangang yun ng binata. Binago na ni Jenny ang topic na kanilang usapan. Tungkol naman sa pag-abroad niya. Gusto ko lang makita ang Singapore. Tumatawang biro niya kay Miko. Tumawa rin ito. Of course, alam niyang hindi maniniwala si Miko na yun ang dahilan kung bakit siya nakipagsapalaran dito. Ang talagang dahilan ay gusto niyang maiba naman ang kanyang environment. Gusto niyang maranasan kung paano ba maging OFW. Gusto rin niyang kumita ng mas malaki kung bakit naisipan niyang makipagsapalaran sa ibang bansa. Kung tutuusin, matatag na rin ang trabaho niya noon sa Mount Carmel, isang private hospital sa Lucena. Pero dahil sapat lang ang kinikita niya rito, ay ipinasya niyang subukang mag-abroad. Ikinuwento niya kay Miko simula sa pag-apply niya sa agency hanggang sa makarating siya dito. Inisa-isa niya ang mga hirap na nararanasan niya sa pag-a-adjust sa kakaiba at very traditional na culture. Pati ang extreme na pagtakbo ng panahon. Dati ay hirap na hirap siyang i-adjust ang sarili niya sa klima na talagang sobra ang lamig kapag winter season at makatuyot naman ang balat ang matinding init kapag dumarating ang tag-araw. Tumango-tango si Miko. Halatang libang na libang ito sa mahabang pagkikwento niya. Kahit naman ako, hirap na hirap din dati. Parang ikaw. Pero ngayon, adjusted na ako. Siguro dahil matagal na panahon na rin naman ako nandito. Kung sa bagay, sana yan lang naman talaga. Kung palagi nating iisipin ang masarap at napakaluwag na takbo ng pamumuhay sa Pilipinas, mo-homesick talaga tayo. Pagsang-ayon niya kay Miko. Alam niyang siya man ay adjusted na rin sa very preserved at very conservative na uri ng pamumuhay. Matapos kumain at bago lumabas ng restaurant, ay may iniabot si Miko sa kanya. Isang MP4 na hula niya ay binili nito habang naghihintay sa kanila. Pakinggan mo kapag naiinip ka. Ang ngiti at pagkakatitig ni Miko sa kanya ay napakatamis. Nagtama ang kanilang mga mata at noon niya lang napansin na mas gwapo pala si Miko kapag ngumingiti. Tinanggap niya ito. Nagpasalamat siya at maingat na isinilid yun sa dala niyang handybag. Nauna sila ni Elmang lumabas ng restaurant at nang makalayo na sila, ay saka pa lamang lumabas ang dalawa. Sa ganon, ay wala nga namang mag-aakalang magkakasama silang apat na kumain sa loob. Nilingon niya ang dalawang lalaki. Pumasok ang mga ito sa isang appliance store. Sila naman ni Elma ay sa Kadiwa nagtuloy. Isang malaking tindahan yun ng kung ano-anong Filipino products and delicacies. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng Can't Stop Loving You. Sino kaya ang lalaki sa nakaraan ni Jenny? At ano naman kaya ang nakapaloob sa MP4
na binigay ni Miko sa kanya. Abangan po natin sa susunod na pangyayari. Maraming salamat.